Hello po, magandang hapon. Anong oras na ba? Siguro mga 2 na. Mga 2 PM na po siguro. So, ito pong unit ni ma'am dito po sa may tangke. Malapit na po siyang matapos. Although, hindi naman ito may madali. Pero kasi, pag sa amin kasi medyo malapit na rin matapos, gusto na rin talaga namin tapusin. Kasi para mabawasan na rin po yung mga projects na hawak namin. Kasi ang dami pong sabay-sabay. Minsan po kasi depende sa release ng permit, nagkakasabay-sabay pa rin. Kahit matagal ang release, nagkakasabay-sabay, may ganung times eh. So ito pong unit ni ma'am, last time na pumutok yung mga dugtungan, pinahabol po ni ma'am yung kanyang PVC panels. So ito po kasi, from the start, hindi po preferred ni ma'am ang PVC panels. So, kung ano yung mga binawas namin, tinanggal po namin yung kitchen cabinets kasi aluminum ang gusto niya. So, binawas po namin yung sa pinaka-labor. Since nagpadagdag si ma'am ng PVC panel, syempre, matik po to additional kasi syempre, ginawa rin to ng tao ko eh. Tapos, ito nga po, same na lang din po sa ginagawa namin. Yung pansara po namin sa mga dugtungan is, kombinisa na lang po yan. So, ang gamit po namin, lagi namang 1/3/8 o kaya by 10. Meron pa siguro mas makapal niyan, pero okay na sa amin yung 1/3. Ayan. So, since ang pinto ni ma'am is gold, sila man po ata, sila man po kasi is Muslim. So, meron silang mga preferred na kulay. So, since si ma'am nagpa-add po ng PVC panels, cornisa, same na lang po yung pintura sa ating pinto. So, again, ito po ideas lang. Meron po na ito sa hardware ka. So, parang glitters ang peg niya. So, one time, bumili kami, sample lang, maliit lang na lata. Hindi po maganda yung itsura, parang darker pa nga siya eh. Kaya nung time na yon, naghanap po ako sa Lazada. Sa Lazada po kami bumibili. Ayan. Tapos si ma'am na rin po nag-order nung Darespa ng 2 litro. 2 litro yata yun. O, 2 parang litro, no? Oo. Kasi po talagang lang eh. Yung sa online po kasi, mahal siya. Pero talagang gold, Parang gold talaga siya. Maganda. So, ito nga po, manipis lang, manipis pa, papahiram pa namin to. Ayan o. Tapos, sakto lang din yung parang pinakapintura po kasi ng unit ni ma'am is parang yellowish na papunta na ng gold. Ito po is Wind Whisper. So, ang combination niya, ceiling na white, tapos pintura na parang pa-yellowish na, pa-gold na. Tapos yung kanyang mga pinto, hamba, gold na lang din. So, maganda kasi parang nagkaroon siya ng highlights. Ayan. So, hanggang dito po sa kanyang hagdan, naka-PVC panels. 2 kwarto po yan, naka-PVC panels kami. So, medyo sa totoo lang talaga po, magastos po talaga. Kasi may insulation na, meron pang Hardiplex. Hardiplex po yung local brand lang po tapos may PVC pa. Ito po kasing ceiling o roofing ni Lumina, halos dikit na po sa ceiling. Di ba nga po, mababa nga lang talaga ang mga ceiling dito. Tingnan nyo po yung hamba natin, no? Yung pinto natin, konti na lang po yung natira. So, talagang kung gagamit po tayo ng Hardiplex, tapos maiinitan, nakapintura, possible po talaga mga ilang months, kahit anong ayos po o husay nung gumagawang pintor, darating din talaga na bibitaw siya. Bibitaw yung mga dugtungan, puputok dahil sobrang init. Sa Pilipinas, sobrang init, di ba? So, iba na rin po kasi ang mga gawa ng bahay ngayon. Dati matataas ang ceiling, matataas ang roofing, ganyan. Ang klima ngayon, iba na rin, sobrang init, di ba? Pag sobrang ulan naman, sobrang ulan. So, ganun lang. Siguro, kami kasi labor lang kami, hiwala yung materyales. So, siguro, na kay client na rin po talaga kung i-go niya gumastos ng malaki. Pero ito naman,
sigurado na rin naman po talagang pangmatagalan. Tapos ito, kasi sa bahay po, i-share ko lang, same lang din po kami ni ma'am naka-PVC panels. Parehas lang din po talaga kami ng unit kay ma'am, corner lang. Ang kagandahan sa PVC panels, pag umuulan, ang sakit po kasi ng mga unit sa Lumina. Dito po sa may hagdan, ito, diyan po lagi talaga ang leaks kasi yung tugtong, yung parang sa flashing ni Lumina. Misa po kasi naangat yon sa sobrang lakas ng hangin, ulan, naangat. So minsan, meron tayong ulan dito, tubig na gumagamang dito sa may hagdan. Minsan naman, sa kabilang side, doon no, sa mga kabilang side, parang dulo-dulo, diyan sa may bintana, tsaka po dito. Alam nyo ba, pag naka-PVC panels, yung mga tubig, hindi siya kung saan lumulusot. Dito lang po siya napupunta sa kabilang side. Sa kabilang side naman, ganun din, doon lang po maagos yung tubig. Hindi po siya katulad ng pag meron tayong hardiplex. Kung nasaan po yung dugtungan, doon na po pupunta agad yung tubig. At saka ito, ang PVC kahit mabasa, hindi po siya masisira. Yung hardiplex naman, kahit mabasa, pag natuyo naman, babalik lang din sa dati. So, hindi siya mapupulbos. Pero yung insulation po, hindi po talaga siya guarantee na hindi siya mapupulbos katagalan. Kasi wala namang permanent na, wala namang permanent sa mundo, diba? So, ito, may insulation tayo, meron na tayong insulation po, meron pa tayong hardiplex. So, halos doble na po yung ating pinaka-insulator. So, kumbaga, yung ating PVC panels, medyo mahaba ang kanyang lifespan kasi nga, may insulators tayo. Ito po kasing PVC panels, pag dinirect po natin ng install yan, may yero, tapos PVC, tapos ganyan lang yung distance, sobrang lapit. Hindi po tatagal yung PVC natin. Lulutong po yan. Lumulutong po kasi ang PVC pag masyadong direct sa init. So pero kung ako ang tatanungin, mas gusto ko na lang din mag-PVC kaysa pintura. Hardiplex tapos pintura. Masakit sa mata pag nakahiga ka dyan, makikita mo yung mga dugtungan, di ba? Eh eto, literal na ang guhit talaga design ni PVC, mas maganda. So eto nga po, meron kaming direct supplier, mas mababa po yung bigay sa amin, kumpara po sa Wilcon, sa All Home, nasa 400 plus. So malaking bagay na kahit paano, meron tayong direct supplier, nakakakuha tayo ng mas mababa. Tapos po, ang maganda rin po dito sa... sige, go lang muna. Wait lang. Nag-i-install si Ray ng breaker. Breaker po para sa AC. So, since malapit na pong matapos itong unit ni ma'am, paunti-unti niya po si Ray nag-i-install po ng mga accessories. Itong unit ni ma'am, maliit lang po yan, pero nung nagawa na, parang bilang lumaki na eh. Tapos share kung alam po pala, maganda rin po pala na mula taas hanggang baba, isang pintura na lang. Pati rin po kwarto, okay lang din naman. Kasi parang isang kulay na lang ang poproblemahin mo eh. Hindi mo na poproblemahin yung kulay ng isang kwarto, kulay ng kabilang kwarto, pintura dito sa baba. So mas maganda siguro pag ano na lang din, isang kulay na lang para sa ating interior. Tapos ang pinaka-highlights na lang yung para sa pinto, para sa kornisa, di ba?
So, ito pong unit ni ma'am, bali 3 po ang AC dito. 2 po kada kwarto, tapos 1 po sa baba. Lahat po yun window type na AC. Tapos, ito pong mga accessories, mga window type, sila ma'am po ang bumili niyan. Since malapit na rin po tayong matapos, so pinipinish na rin po yung ating pagpipintura. Pag ganyan pong patapos na po yung project, pagdating po sa mga accessories, kasama na ako dyan kasi minsan ako po yung kausap ni ma'am, ni sir, kung saan po ilalagay yung mga ilaw. So, bali si Ray, ginaguide ko po. Usually kasi, pero sa amin naman po kasi, may GC kami. GC na kasama si ma'am, kasama kami ni Ray. Minsan, pag may mag-asawa, 4 kami magkakasama sa group chat. So, doon kami nagpapalitan ng mga ideas, mga suggestion. So, bali yung concept po pala ng mga accessories dito ni ma'am, mga gold. May mga pa-gold po siya. Ayan. Kaso po, ito po kasi sa online po ito nabili. Sila man po ang nag-asikaso po nito. Ang mga bulb po sa online, kadalasan po, free na po kasi ito. Pero ito naman po, kung malakas naman po yung buga niya, pwede naman. Pero kung halimbawa, nahihinaan sila ma'am, pwede naman po siyang palitan. Pero syempre, ang kagandahan nga rin po talaga sa mga gantong accessories, yung replaceable po ng mga bulb. Meron po kasi mga accessories na once na pundi na, tapon na. Ito. So, maganda rin po yung pinaka-design niya. Ayan. Ito po, oh. So, puro may gold. Yayamanin talaga to si mame. Ganda na. So, bali po itong mga bulb ni ma'am, kung okay na po ito sa kanya, di okay na muna. Pero kung gusto naman niya pong palitan, pwede rin naman. Ayan, try. Oh. So, kailangan kung bibili po kayo ng ilaw, yung sakto lang po dyan sa pinakabahay niya, sa pinaka-case, kasi baka mahaba naman po o malaki yung mabili nyo po. So, bali, ito po pala yung open area ni ma'am. Ito po yung kanyang laundry area. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na ayaw ni ma'am ipasagad po na slab. Kumbaga, itong pagitan po ng ating bathroom tsaka ng ating kitchen is my laundry area. Ayan. So, ito nga po, pinalagyan ko po talaga to ng grills. Suggestion ko po kay ma'am. Kasi nga po, let's say, alis sila. So, kung open po to, baka po biglang may tumalon dyan at mapasok po yung kanilang unit. At least, kahit paano meron tayong grills. Ayan, na si Kuya Bok po ang gumawa. At saka ito po, ito rin yung sinasabi ko dun sa mga unang vlog ko po na since ito po yung kanilang laundry area, dalawa na rin po ang purpose niyan. Para po sa safety, tsaka po sa ating
Sampayan. Ayan, Sampayan na. Ang dami ni Ma'am Sampayan dyan, no? So, ito po nakikita nyo na ito po, ayan po yung sa AC ni Ma'am. So, kinabitan na lang po nila ng parang roofing. Ayan. So, yun din ang concern ni Ma'am na once na nagpagawa siya, etong pinakalikod is pasingawan din po ng AC. Ayan. Kasi nga window type ang gusto niya dyan sa baba. So, ang galing. Yung slab po natin, meron na rin po itong Flexiban. Pag malapit na po namin siyang i-turn over, ipapahid na rin po namin dyan yung Sista waterproofing. Ito nga po, Flexiban pa lang siya. Wala po kaming na-encounter na leaks. Pero kasi, ang Flexiban po kasi katagalan, talagang nawawash out yan eh. Lalo na po pag sobrang lakas po ng ulan. Pero siguro kung hindi naman ganun kalakas yung impact ng ulan, hindi naman po siya matatanggal. Pero kasi, na-observe na po namin yan eh. Na umulan po ng malakas, na parang nakalbo po yung nakalbo po yung part ng slab. Kaya mas maganda po, bukod po sa meron tayong Flexiban, meron din po tayong Sista waterproofing. Talagang magastos, pero yun po yung magsasalba sa inyong slab na hindi magkaroon ng leaks. So once na naglagay po tayo ng waterproofing, kailangan din po i-maintenance natin. Kasi meron po akong mga naging clients na pagdating ng 5 months pataas, 6 months, 1 year, nagkaroon na ng leaks yung kanilang slab, nagagalit na sa amin, sinisisi na kami. Kung tutusin, pananagutan nyo na po yan kasi sinabihan naman namin sila na after po ng 6 months, 8 months, kailangan na po ng maintenance. Kasi syempre, ikaw ba naman exposed ka sa araw, sa ulan, 'di ba? Kahit paano masisira ka eh, 'di ba? Magkakaliks po talaga. So kailangan po maintenance. Kahit saan naman pong establishment, kailangan po talaga ng waterproofing. Kailangan po ng maintenance. So, bali dito po sa baba, nailagay na ni Ray yung ating center light. Yung center light po ni Ma'am, 6 bulbs, 6 heads. Tapos yung unit ni Ma'am, wala na po itong cone ceiling kasi ayaw niya. So, ayaw niya. So, depende pa rin talaga sa gusto, pero hindi mo masasabi. Yan lang yung nakita ko doon. Yung iba kasi walang bulb eh. So, hindi mo masasabing tinitipid kasi meron nga si Ma'am, sliding. Tingnan nyo, may sliding siya, di ba? Ang ganda. So, dito po yung sinasabi ko sa inyo na sa baba na part is window type yung gusto ni Ma'am. So, nilagyan na po ni Ray ng breaker. Royo po yung ating breaker ha. Bali, ito po is may outlet, with outlet. Isasaksak po natin. Minsan kasi meron kasing breaker na kailangan ikat mo yung wires ng ating aircon, tapos i-connect. Ito po may disaksak. So, mas prepared po namin yung disaksak na lang. No idea lang ako kung ano yung HP nung window type AC nila, pero I think siguro kung 1 lang yon, okay na rin po dito kasi may sliding naman po yung ating kitchen, nakasarado naman yung ating bathroom, so maliit lang naman po yung area. Sabi ko nga po sa inyo, yun po yung prepared ni client. Tapos dito po, doon po sa loob, doon po yung dining nila. So, mas sinadjust ko na lang po kay Ma'am yung sliding. Mas maganda nga siyang tingnan. So, kung halimbawa, let's say, magluluto, pwede mo munang isara yan at doon na lang po lalabas sa may laundry area yung amoy po ng ating niluluto. Tsaka ganda rin niya ha, in fairness. Ito po is nasa 11.5 po to. 11.5 po siya, sliding. Tsaka yung mirror po nito, ito po siya, sliding. Yung mirror po nito, hindi po siya
kinabit isa-isa. Kumbaga, isang latagan po ito ng mirror, tapos nilagyan na lang po ng grid. Ayan, para maging French type ang peg niya. So, ito po maganda to, kasi dati ang preferred po ni ma'am, konting bakbak lang para sa pinto. Since sa bahay nga namin, ganun yung naging ideas, nagpakabit din po ako ng sliding. So, tinanong ko si ma'am kung okay lang sa kanya na gano'n na lang din. Mas maganda kasi siyang tingnan. Kasi naisip ko pala, ito po pala is, gusto ni ma'am pinto ang ipalagay, pero dining po pala yun nandun sa loob. Pwede yung pinto kung kwarto. Since dining, kailangan kita yung ating kitchen, di ba ang ganda? Tapos dito yung kanilang dining. So, ito, yung cabinets is aluminum cabinets po ito na pina-install lang ni ma'am. So, itong kitchen niya may kasamang bar counter. Kasi yun ang gusto niya eh. So, bahala kami, bahala si ma'am. Parang gano'n ang nangyari. Kung saan ipupwesto at naging okay naman. Ayan. O, diba? Tapos, ito nga po palang aluminum ni ma'am. Yun talaga ang preferred niya. Instead na kahoy, mas gusto niya talaga, aluminum. So, ito po, dito po yung sa gas tank. Meron lang pong mga lamang pintura. Ayan, nilinisin na lang po namin ito. Kasi may mga alikabok. So, dito yung gas tank ni ma'am. Meron din siyang screen. So, maganda siya. Meron pa siyang isa pang screen para kung halimbawa may mga insekto, hindi po pumasok. Tapos, ito si ma'am, ayaw din niya ng pull-out tray basket. Ang gusto niya lang is, tawag dito, cutlery. Lalagyan lang ng mga kutsara at inidor. So, ang galing. Tapos, dito po sa baba, ayan o. So, open na lang po ito. Wala na tayo naging partition dito kasi sayang lang din kung may partition pa. Ayan, dito naman po yung sa ilalim ng lababo. May mga laman lang din po. Pero lilinisin. So, yung design na po ito, si ma'am din po ang pumili. Wala palang ilaw. So, dito po yung kalan ni ma'am. Dito na po namin punesto yung kalan. Malapit po dito sa kanyang laundry area. Pero wala pong rep dito. Ang rep ni ma'am dito eh. Kaya meron kaming outlet dito. Ayan. Sa side na to. Tapos meron tayong abang para sa range hood. Etong sa kalang bubutasan na lang. Ayan. Dito rin po yung lababo, bubutasan na rin po yan. Tapos ito po, ayan o. Ito po yung loob ng ating cabinets. Nasa 35 cm po ata ang pinakalapad. Tapos yung taas natin sagad na. Lagpas tayo ng, ilan ba? Parang nasa 70-80. 70-80 ganda. Parang movable. Hindi na pala siya movable. Ayan. So, lilinisan na lang po ito ng bahagya tapos okay na. Pero yung iba talaga, gusto nila aluminum kasi nga daw matibay. May iba naman na ayaw kasi masusugatan yata sila. So, siguro sa pag-iingat na lang din talaga. Depende pa rin sa gusto na nagpapagawa. Ayan. So, napansin ko po yung pinaka-hinges niya dito is parang piano type. Ayan, no. So, parang mas maganda yung gantong klase. Talagang kapit na kapit. Unlike po dun sa ginagamit na concealed hinges. Ayan po. Ang ganda niya. So, ingat lang po tayo pag ganito po yung ating cabinets kasi talaga matalas. So, kung pwede, iwasan po natin yung mga edge. Pero kahit na nag-grind na po siya ng onte, ano pa rin, matalas pa rin. So, ito po, ilalagay na lang po yung mga accessories, mga outlets, yung range hood, ito na naka-ready na. So, yung cornisa, pipinturahan na lang po yan, ng gold din, syempre.
tabi po. Tapos dito po yung ating laundry area na nakatiles na rin po ito. Lilinisan syempre, hindi pa naman ito tapos.